Magandang araw. Kasalukuyang nandito tayo sa Bagong Ilog Elementary School para sa ating Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 update. At ating makakapanayam ngayon ang mula sa COMELEC District 1 na si Attorney Ronald Santiago. Meron tayong ilang mga nakuhang impormasyon kaugnay sa sitwasyon sa iba't ibang mga paaralan dito at hihingin natin siya ng kanyang opinyon at palagay sa mga sitwasyong ito. Kamusta po yung ating pag-ikot ngayon sa Pasig? I see. District 1? Well, kaagaling lang po namin sa Rizal High and then sa Bambang. Chinek naman yung situation. Ang common concerns po is yung dagsa po ng mga tao po sa aming emergency accessible polling precinct. Yung presinto po na yun ay para sa mga i-assist po ng mga senior or PWD na wala na pong kakayahan or nahihirapan na umakyat sa kanilang presinto na naka-assign either sa 3rd floor or 4th floor. So nagkakaroon na ng confusion kasi lahat ng mga senior at PWD dinadala po doon. Kaya I was there to inform yung mga staff natin doon at saka yung ating voters assistance desk na yung mga senior or PWD na may kakayanan naman na pumunta sa kanilang presinto, better to go there kasi lahat po ng presinto natin ay may priority lanes. Ang aming Emergency Accessible Polling Precinct or AAP ay para sa mga nahihirapan at may mga support staff po kami na mag-a-assist sa kanila para kunin ang balota at ibalik ang balota matapos makaboto po yung ating mga botante. Una po muna dito sa Bagong Ilog, ano po yung report na mayroong mga flying voters? Well, hindi ko pa ho na-verify yan. Nagkaroon lang po yata ng inadvertence which I need to confirm. Allegedly, may isa raw pong botante na napirmahan na raw po ang kanyang EDCBL. So ngayon po, ang sabi po namin dun po sa Concerned Electoral Board, ilagay po sa minutes and pabotohin po yung tao kasi isa po sa mga contingency plans at saka sa aming training po na just in case na magkaroon po ng ganung pangyayari, kailangan po na ma-inform po lahat po ng mga voters or even yung mga watchers sa loob ng presinto at dapat po duly recorded po para ma-ensure po na wala pong flying voters ang mabibilang po sa canvassing later. Ayan, attorney, bukod dun sa flying voters, no, isa sa mga problem lagi yung vote buying. Yes, po. At isa sa mga ginagawa ng mga nagbebenta ng boto ay mag-picture ng balota. Ano po ang warning natin sa ganun? Well, una po, bawal po mag-picture ng balota. Maaari po silang mahuli. That's an election offense. Isa po sa napansin ko po, pagpunta ko po rito sa Bagong Ilog Elementary School or even sa Bambang at saka sa Rizal High School, ang dami po nagpapamigay ng leaflets. So, niremind ko po yung mga tao na stop doing that at yung mga kandidato na nakita ko na bumoto, matapos silang bumoto, dapat umalis na po sila sa presinto or even sa labas po ng voting centers. Dahil po sa araw ng eleksyon, bawal po mga kampanya. Maaari po kayong masampahan ng reklamo or even mahuli po. Ang mahirap po niyan kung kayo po ay makakuha ng mataas na boto at engage po kayo into vote buying, maaari pong masuspend ang proclamation po ninyo. So sana po yung mga kandidato po, please tulungan nyo kami paitigin po yung aming kampanya laban sa vote buying. At saka po, matulungan po kami sa COMELEC na mag-set ng good example sa ating mga kababayan na sila po ang kauna-unahang sumusunod po sa batas. Tungkol naman po, attorney, doon sa Bangbang na meron daw pong ballot boxes na nakatali lang ng alambre. Ano po ang reaction? Wala po ako naririnig na report na ganyan. Ang narinig ko lang po na report sa Bambang was nagkamali po ng lagay. Instead na mailagay po yung portion na dapat po isama sa bilang, nailagay po yata yung claim stub. So ang sabi po namin dun sa electoral board na concerned ay hindi niya pwedeng buksan yan. They have to inform the watchers, the voters inside the precinct at ilagay po sa minutes na may ganung pangyayari para ma-determine po natin kung dapat ba o hindi maisama sa bilang later yung concerned ballot po na yun. Maisingit ko din po, kahapon po may mga natanggap ang iNews Pasig ng mga video ng mga nag-vote buying dito sa Pasig City. Ano po ba ang pwede namin gawin doon at anong magiging action niyo? Well, marami rin po ako natanggap ng mga reports. Kaya lang po, panay text panay call. So ang sasabi ko po sa mga kandidato or even sa mga concerned citizen, put that into writing and we will properly endorse the same. Kasi po kayo po yung may personal knowledge. That can be a ground po for disqualification. That could be a ground po para masampahan po siya ng election offense po. So we encourage po na maging proactive tsaka vigilant po yung ating mga kababayan, yung ating mga Pasigueño po na i-report po at sampahan po ng reklamo ang lahat po ng engaged into vote buying po. Meron pa kayong gustong
Ayan, attorney, no, yung mga partners nyo dito sa mga on-site na botohan, no, sino po sila para malapitan ng concern ng PPCRB ba? PNP? Yes. Well, the moment po na pumasok po kayo sa mga eskwelahan o sa mga voting centers, meron po tayong tinalaga ng mga taga-PPCRB, NAMFREL, or even Lente. Sila yung ating mga duly accredited citizens arms in charge for the Voters Assistance Desk. Pag may mga question po ang ating mga botante as regards kung saan po silang presinto or kung talagang naka-assign po sila sa voting center na ito, so maaari po silang makipag-ugnayan, mag-ask ng assistance sa ating mga taga-PPCRB or NAMFREL. Now, gusto ko lang po ulitin na yung mga botante po ng mga senior, PWD or heavily pregnant women po, maaari kayo pumunta sa inyong presinto kung kaya nyo pong pumunta sa second or third floor kung saan kayo naka-assign. However, just in case nahirap po talaga kayong makapanhig sa inyong presinto, meron po tayong tatawag na EAP or Emergency Accessible Polling Precinct na kung saan ang aming mga support staff ay i-assist kayo na kunin ang balota ninyo sa inyong presinto at matapos yung makaboto ay ibabalik para po si chairman ang maghulog dito sa ballot box. Ayan, attorney, last na, no, para lang sa idea ng mga Pasigueño, no, paano mangyayari after magsara ng botohan ng alas 3 at kailan kaya namin pwede malaman kung sino na yung mga talagang parang panalo na talaga? Alright, well, ang closing po ng ating botohan ay 3 p.m. Pero again, may mga pagkakataon na nag-go-beyond tayo ng 3 p.m. just in case na last minute po, may mga tao pa rin po sa labas. So may rule po kami, 30 meters radius po, isasama po sila na ma-accommodate even though mag-go beyond po ng 3 p.m. And after that po, that would be a signal po para ihulog po sa ballot box yung mga balota po na nanggaling sa ating EAPP at saka galing po sa ating PDLs po from BJMP facilities po. Now po, after pong ma-determine yan na may ceremonial event po yung ating mga electoral board to ensure po na lahat po ng mga bibilangin ng ating mga electoral boards ay makikita po ng mga taga-media, mga watchers, or any interested people po inside the precinct para ma-ensure po na ang mabibilang ay yun lamang pong nailagay po sa loob ng ballot box. So matapos po mabilang, meron po tayong oras na tinakda sa canvassing. May mga barangay board of canvassers po tayo na tinalaga dito. Even sa Bagong Ilog Elementary School, sila po yung magsasummarize po ng lahat po ng election returns na galing po sa iba't ibang presinto po. So doon po natin ma-determine sino po yung mga nanalo sa Kagawad, barangay, or even sa SK. So malamang bukas pagising meron na pong ano. Yes, or pwede rin po ngayon. Depende po sa magiging takbo po ng ating bilangan po. And kami naman po sa COMELEC, kasama po yung ating mga partners sa LGU, PNP, AFP, and the rest of our stakeholders po. In-ensure po namin na lahat po ng mga concerns sa electricity, wala pong brownout, hopefully po, at maging maayos po yung daloy po ng bilangan para ma-ensure po natin na malaya, maayos po ang magiging election po dito sa Pasig City. Sige po, message nyo na lang po sa ating mga botante at mga kandidato. Well, sa mga botante po, please go out and vote. Ito po yung pagkakataon na talagang marinig po ang inyong boses. Katulad po ng advocacy po namin sa COMELEC, sa pamumuno po ni Honorable Chairman George Garcia, piliin po natin yung mga kandidato na una, sumusunod sa batas at wag po tayong tumanggap ng boto dahil po ang mga kandidato po na bumibili po ng ating boto, hindi lang po nila binibili yung boto natin, binibili po nila ang kapakanan at dignidad natin bilang miyembro po ng ating barangay. And I hope po na yung ating mga kandidato po ay mag-set po ng good example po. Dahil po naniniwala po ako na ang barangay and SK election po natin, ito po yung pong basihan ng kanilang mga naging performance, especially po sa pandemya. And sana po, this time around, manalo po si Wisely, kaya vote wisely po tayo. Pasigueño. Maraming Thank you po. salamat. At ating nakapanayam ang Elections Officer 4 ng COMELEC District 1 sa Pasig City at nagbigay siya ng mga sagot kaugnay sa ilang mga katanungan ng mga botante sa sitwasyon na nangyayari dito sa lungsod ng Pasig sa iba't ibang paaralan o sa iba't ibang voting precincts. At karagdagan pa dito, ang paalaala ni Attorney Ronald Santiago ay piliin na bumoto ng tama at wasto. Vote wisely. Yan ang muna magiging update natin kaugnay sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 mula dito sa Bagong Ilog Elementary School. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.